Ay mga kapatid, ako po si Bean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Pag-usapan pa rin natin yung tungkol pa rin sa sumisirit na presyo ng langis. Ano? At ngayon nga lamang po, alas 6 ng gabi ay lumusot na sa third and final reading sa Senado ang panukala para bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para pwede nang tapyasan o suspindihin yung excise tax sa langis. So ang unang tanong dyan mga kapatid, gaano ba kalaki ang maibabawas sa singilin sa presyo ng langis oras na matanggal yung buwis na yan o yung tinatawag na excise tax? Kanina sa plenaryo na pag-usapan yan ng mga senador at ang sagot nga dyan ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Pia Cayetano, nasa higit 11 pesos ang mababawas sa presyo ng gasolina, 11 pesos per liter sa gasolina at higit 6 pesos per liter naman sa diesel. Okay, pangalawang tanong mga kapatid, gaano kabilis natin mararamdaman yan, lalo't patuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina at ng diesel at ng produktong petrolyo in general, hindi ba? Ang sinasabi kanina, oras na maibigay itong kapangyarihan ito kay Pangulong Bongbong Marcos ay pwedeng mag-take effect o maramdaman natin itong pagbawas sa presyo ng langis ng 1 month to 1.5 months. Okay, so ang sinasabi nila Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kung tutuusin, hindi talaga ganun kalaki yung maibabawas sa presyo ng langis. Ano? At malaki ang epekto sa ekonomiya ng pagtanggal nitong excise tax na ito dahil mawawalan ng kita ang ating gobyerno na nasa 136 billion pesos. Gayunpaman, kailangan pa rin itong measure na ito para kahit papano, kahit 11 pesos per liter, 6 pesos per liter, mabawasan pa rin yung presyo ng ating mga binibiling produktong petrolyo. At kahit pa sinasabi nga na malaki yung mawawala sa kita ng gobyerno, nasa 136 billion pesos, and then may kulang na tayo to begin with mga kapatid sa ating 2026 national budget na 200 billion pesos, suma total 336 billion pesos yung kulang sa ating budget, kailangan pa rin tayo magbigay ng ayuda ayon sa mga senador para doon sa mga pinaka-vulnerable sector o yung pinaka-tinamaan talaga ito sa pagsirit na ito ng presyo ng produktong petrolyo. Kabilang na nga dyan yung transport sector, yung ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, TNVS. So, ang sinasabi ng mga senador sa ngayon ay pasado na sa third and final reading ito, paplansyahin na lamang sa bersyon na meron yung Kamara and then pwede nang suspindihin ni Pangulong Bongbong Marcos yung excise tax na yan. At para naman kay Senate President Tito Soto, ang next move kailangan ay ang maisulong nila yung panukala para ma-repeal yung oil deregulation law dahil kailangan na raw talaga na magkaroon na ulit ng say o ng boses ang gobyerno sa pagpepresyo ng langis sa ating bansa at hindi na lamang mga oil companies ang nagkokontrol nito. So yun lamang ang latest mula sa Senado. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi po sa inyo.